Well, anyway, mas masakit partner. Itong Mga nangyari. kayubi ha, hintayin niya lang natin drama. Mas masakit partner. Actually, kahapon kasi medyo pahapyaw lang yung kwentuhan natin. Pahapyaw lang pala yung lagay na yung attorney Oo, akala ko yun na yung pinakamatindi. May matindi pa pala partner, bandang dulo. Ito yung pinaka na, magtatapos na ba ito, Attorney Claire, nung nagkaroon sila ng ano? Kasi ganito, partner. Si Senator Pia kasi parang, okay, ito yung na-realize ko ha. Kasi doon sa tanungan nila partner, ito ulit tayo doon sa Magna Carta po ito. Sa Magna Carta pa rin Filipino Seafarers, di ba? Nagkaroon kasi ng debate. Actually marami naman kasi marami ng amendments. Pero prior to that, parang September 19, nauna na si Senator Coco. So doon sa umpisa pa lang kay Senator Coco, sabi ko nga parang medyo hindi pa masagot ng maayos, kaya nagkaroon ng continuance partner. Okay. Syempre, siguro napakiusapan na wag nang ganong klase. Kung magbigay ka na ng opinion sa akin, I will check kung okay. Kasi parang ganun yung gustong mangyari ni Senator Raffy Tulfo. Okay. Diba? Tapos, si Senator Pia kasi, marami siyang tanong. Hindi na actually tanong. Hindi tanong. Tanong siya in a way to amend. Kasi ano yun yung hearing, yung nangyaring hearing noon is for the amendments na. Okay. Ina-amend nila kung ano yung kulang, ano yung dapat ilagay, ano yung dapat burahin. So, may mga suggestions si Senator Pia, pero syempre, bago siya mag-suggest, dapat lang niya itanong, ano itong provision na to? Okay. Para sino to? Parang ganon. So, may mga sinuggest siya. Napag-usapan na natin yung domicile and residence kahapon, di ba? Kahapon, Attorney Claire. Gusto ko lang i-explain kasi sa mga kababayan natin, bakit kailangan tanungin yun? Bakit kailangan importante yun? Okay? Especially dapat yung sponsor, kumbaga dapat alam niya yung bill na gusto niyang ipapasa. Dapat. Okay? Tandaan natin, mga kayubi, no? Sinertify urgent ito. Ni Pangulong Marcos. Ni PBBM. Okay? So, ang ibig sabihin, kahit sino siguro mag-i-sponsor niyan, kahit bumaksak ka man sa interpellation, papasa at papasa pa rin to. Kasi para tong Maharlika Investment Fund. Kasi na-certify urgent. Diba? Pag sinabi natin certify urgent, diba? Gagamutin talaga yung mali niya. Kaya sabi ko nga, kahit sino na ang mag-sponsor. Ayun. Pero syempre, at that time kasi, okay na daw, Attorney. Okay na. Sige mga kayubi. Tuloy natin. Bitinin natin yan. Handa na po tayo sa ating drama for tonight. Eto na po, muli mga kasama. So, tuloy natin, partner. Sana tayo? Ano yung kwento ko kanina? Magna Carta. So, ayun, kasi marami siya, partner, sa totoo lang. Tinatanong ni Attorney ni Senator Pia. Kasi ito, partner, meron siyang issue kanina. I would like to put in record, Mr. President, before anything else, that in the definition of terms, there will be a definition of domicile and place of residence for clarity purposes. The reason why I used the word domicile and said that it's one and the same, just because or only because in the MLC and in the standard employment contract, domicile refers to the home address of the seafarer. But in the definition of terms, we have to separate the definition of domicile and place of residence. Mr. President. Thank you for that clarification. Your Honor. To improve the language so that it's reasonable. Mr. President, to the good sponsor, we're referring here upon arrival at the point of hire, which is dito sa Pilipinas, up to the seafarers return to the place of domicile. Doon lang po. So pag dumating po dito sa Pilipinas at nag-quarantine siya, halimbawa mayroong pandemic na nangyari, emergency, then the government will take care of all the expenses covered doon sa time na siya ay nasa quarantine until siya makauwi. Walang pinag-usapan po dito tungkol sa cancer, tungkol sa chemotherapy or kidney dialysis, etc. Mr. President. So the obligation of the government is limited to the quarantine because this provision refers to in case of epidemic or pandemic. Yes. I do not know what epidemic and pandemics there will be in the future. I am totally
unable to predict what kind of care will be required. To say that they will be cared for in quarantine, okay na po yun. Pero all the cost of care, mahirap po yun. Kasi kung lahat yan mga ilangan na ma-intubate, hindi ho kakayanin yun. Tapos magiging obligation of the state and they will not be able to perform. So I am just putting that on record because we have to be mindful of the limitations of the ability of government. I understand, Mr. President, Your Honor, pero even before doon po sa example sa nangyaring pandemic, yung returning OFWs, pagdating po sa kanilang quarantine, food, and up to the time na sila po ay mabalik sa kanilang domicile, yan po ay kinocover na po ng ating gobyerno through OWA. So I don't see any reason bakit natin hindi pagpatuloy yung dati na ginagawa nating gobyerno. Plus, pagdating sa pandemic, wala naman po siguro sa pandemic na ang naging result after sa pandemic, sila po ay nagkasakit sa kidney, sila po ay nagkasakit sa cancer and all. Ang pinag-usapan lang dito is yung quarantine. Na habang sila nasa quarantine, yung po i-cover ng ating gobyerno, which ginagawa naman sa nakaraang pandemic, Mr. President, Your Honor. To be clear, Mr. President, hindi ko sinasabing magkaka-cancer sila. Nagbigay lang ho ako ng halimbawa na maski po lahat ng sakit na nagaganap, hindi kayang sagutin ng PhilHealth. Hindi ko sinabing magkaka-cancer po yung OFW na kina-quarantine. On that note, Your Honor, I think it will suffice if the records will bear that this is the reasonable care expected to be given to any Filipino, no, that would have to be quarantined. Reasonable care. Any Filipino. Pareho lang naman ang natatanggap, di ba? I think fair naman po yun. May I ask that the gentleman in the back be conscious that there's a official debate going on here? Sorry, hindi ko lang kasi marinig ang sponsor. Medyo seryosong usapan namin dito. To ask our colleagues to usap lang. Thank you. So with that, Your Honor, I have no amendment. I just wanted, if His Honor agrees with my statement, then that will be on record na yan ang interpretation ng amendment na yan. Thank you. Noted, Thank you. Mr. President. Pero Thank you. just as a point, Mr. President, Your Honor, ang sinasabi kasi namin dito, in cases of epidemic or pandemic as declared by the World Health Organizations, the organization, yun lang po yung Mr. President. Upon arrival at the point of hire, after the seafarer's return to the place of domicile, after that, wala na obligasyon ng gobyerno sa gastusin kung ano pa man ma-incur. After na siya po ay makatapos sa quarantine and siya po ay naibalik na sa kanyang bahay, labas na po sa lahat ng gastusin ang ating gobyerno, Your Honor, Mr. President. Thank you. However, para mapagbigyan po the good senator from Taguig, Senator Pia Cayetano, sige, we can compromise by deleting medical care. So it will appear now shall bear the cost of quarantine. Is that the amendment? You want to amend the amendment that you made? Yes. So we'll revisit. We'll reconsider We the will- previous amendment. We will reconsider, Mr. President, taking into consideration the suggestion of the good senator. We ask for the- Hindi talaga makuha ni Senator Raffy Tulfo kung ano yung nais ni Senator Pia. Ang gusto lang naman niya is i-define mo yung medical care. Kasi napakalawak nun. So baka kung ano man yung mangyaring sakit or ano mang kailangang pag-aaruga doon sa seafarer na dumating. Diba? Habang may pandemic or epidemic, sagutin lahat ng gobyerno na baka hindi kayang tustusan ng gobyerno yung gastos na yun kasi napakalawak nung sinabi mong medical care. So, di ba, ipinaliwanag niya na ang kailangan malagay dyan yung reasonabling medical care. Dahil hindi mo maipaglaban at hindi mo maintindihan yung gusto niya mangyari, sinabi mo na lang na pagbibigyan mo siya as part of the compromise. Lumalabas nito, parang si Senator Pia Cayetano parang kontra dun sa medical care na gusto mong mangyari. Samantalang, ikaw mismo ang hindi makapag-define kung ano yung extent ng medical care na sinasabi mo dyan sa bill na yan. Ikaw ang may pagkukulang. Dapat inilaban mo kung ano yung medical care na yun. Kung talagang balak mo pang pagbigyan yung ibang mga seafarers ng karapatan for that medical care. Pero i-define mo kung ano yung medical care na yun. Ano yung extent ng medical care na yun. At dahil hindi mo ma-define yung medical care, ayan, pakamot-kamot ka na lang. Pakamot-kamot sa ulo, sa mukha, sa kilay, at sasabihin mong pagbigyan na lang si Senator Pia Cayetano na parang ang dating luho lang niya yung pagtatanong sa'yo. Tulfo. Sad to say sad to say, pag napanood nyo po yung buo, pag napanood nyo po yung buong Senate hearing, September 27. Okay, September 27, 2023, para Senate hearing number 28. Kayo na mismo kung teacher kayo. Odi Galvez, hello, from Toronto. Tomasito, yan. So, kapag napanood nyo po, at kayo yung teacher,
hindi siya papasa. Ooh. Si Senator Tulfo sa mga tanong. Na kung tutuusin partner, madali ang tanong. Madali ang tanong, hindi niya lang makuha. Because hindi nga siya yung gumawa nung batas. Yun. At Principal sponsor lang siya. pero kahit hindi siya ang gumawa ng batas, kung inaral attorney, Kung inaral niya isa-isa yung word I partner, think anong consequence nun? masasagot niya. Oo, masasagot niya. The problem partner, dito sa gilid niya, di ko alam kung sino yung mga team. Mga katim yata niya yun. Oh. So every now and then, partner, ang sumasagot, dinig na dinig sa mic, mga team niya. Okay. Especially yung domicile partner. Madidinig mo na yung team niya sa gilid. Yun ang- Yung kamay nga nung isa, umaabot na hanggang sa podium eh. Oh, The residence or the address given by the sponsor Okay, the domicile is same as the address given by the seafarer when he signed his contract doon po sa SEC, Standard Employment Contract. Doon po na Na tinuturo kay Senator Tulfo, yung sasabihin. Ooh. Diba? So, sinabi nung isa doon na, sir, yung domicile is permanent residence. And that's the only time na sinabi niya na permanent residence. Diba? So, hindi ko naman masisisi si Senator Tulfo. Because hindi siya lawyer. Okay, attorney. Okay? Hindi siya lawyer. Kasi sa law, pinag-uusapan namin, anong difference ng domicile and residence? Okay, attorney. Sa ordinaryong tao, hindi yan. Hindi namin alam. Hindi yan papasok agad. Oo. Hindi nyo maiisip na importante pala siya. Oo, attorney. Okay. The reason Let's why paliwanag. tinanong ito ni Senator Pia, bakit ilalagay ba natin domicile or residence? Kasi when Senator Tulfo defined, nung una, yung domicile, sabi niya is residence address. So makikita mo, hindi niya kabisado anong pagkakaiba. So ang tinatanong lang naman ni Pia, hindi para ipahiya siya, para liwanagin. Kasi ang sabi, pag nirepatriate, ang choice is, let's say sa Manila siya Oo. pwedeng doon. Diba? Or sa domicile. Domicile. So ngayon, ang choice, ano yung domicile? Kung nakatira yan, halimbawa, nakatira yan sa Davao, kapitbahay ni Phil. Saan mo dadalhin? Doon ba sa kanyang boarding house na nakalagay sa application form niya? O doon kung saan talaga siya umuuwi? Yun. Sa Davao. Okay. So, imagine mo partner, kaya kailangan kong itong linawin kasi ang pag-repatriate, sasagutin ng gobyerno. Oo. Owa. So, ang mangyayari, gastos to. Gobyerno. Sa paggastos to, dapat alam mo kung saan. Hindi kayo magtuturuan, ay pwede na dito, pwede na ganun. Kaya yun nililiwanag because there is really difference between domicile and mere residence. When the seafarer indicates a home address, yung po ba kaya ang kanyang temporary address sa Manila o yung po yung kino-consider niyang permanent home niya sa probinsya? Alin kaya ho yun doon? yung point of hire is Manila. When you say domicile, yun po yung permanent address niya, Your Honor. As declared doon sa kanyang SEC. Kasi po doon sa SEC, idideklara mo yung iyong home address. At anong nakalagay doon? Domicile. Wala naman nakalagay doon home address. Nakalagay doon domicile. Your Honor, I am just putting on record that there are legal differences. Huwag ho kayo magagalit. Kasi No, ho, I'm not mad. may legal I'm not differences mad, Your Honor. yun. But- Ayoko kung malito ang gobyerno at ang ating Well, yung pong mga gobyerno po hindi seafarers. malilito. I'm sure. Sir, I there are guarantee you, the legal government differences. So if has we do not suspended. clarify, Hindi naman natin pwedeng baguhin lahat dahil sa kagustuhan mo para mas Session suspended. to begin with, I only pointed that out precisely for the need for clarity. Ayoko ho nang magulo kasi lalong ikagaganda ng bill ng sponsor natin kung maganda yan. At ang akin hong mga comments hindi lang ho dahil kagustuhan ko, katulad po ng sinabi ng ating sponsor. Ikagaganda ho ng bill yan.
O ayan, maliwanag, Senator Raffy, kung bakit kailangan maging malinaw ang mga salita dyan sa bill mo. Dahil pag nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan dyan sa mga salitang nilagay mo sa bill mo, mas malaking problema dahil hindi ito maiintindihan ng mag-i-implement ng batas. Maraming butas. O ito naman, yung tungkol sa mga OJT, tungkol sa intern, na dapat sana kasama rin na mabigyan ng benepisyo. I understand, Mr. President, Your Honor. Thank you very much. So, Mr. President, I will proceed with a very few amendments, and some of which may not be necessary, depending on the response of His Honor. Kasi again, most of them are clarificatory. So on page 8, section 7, we have a provision on the right to educational advancement and training at reasonable and affordable cost. So sabi dito, seafarer shall have access to educational advancement and training at reasonable and affordable cost. No fees or other charges other than tuition and other miscellaneous fees shall be imposed on cadets, interns, apprentices, on-the-job trainees, or other persons similarly situated. May I know if the bill defines cadets, interns, apprentices, and on-the-job trainings to ensure, and those cadets, interns, apprentices, on-the-job trainees. I see that there is a definition for cadets, and the reason for my question is simply because we don't want there to be confusion na, ay intern yan, ay hindi yan intern, ay hindi on-the-job training yan. So sino po sila para maproteksyonan natin itong provision na ito na magbibigay sa kanila ng reasonable and affordable educational advancement and training? Okay. What is the proposed amendment, Your Honor? Your Honor, as I mentioned, my amendment will depend on the response to my question. Kasi hindi ako makapagawa ng amendment kung hindi ko po alam kung meron ho bang mga difference ang mga binanggit ko na types of students. Because in the definition of terms, Mr. President, Your Honor, the cadets and interns, apprentices has been defined already. Cadets, interns, and apprentices. Anong section po? Kasi section 4B is the definition of cadets. Hindi ko po nakita yung definition ng iba. There's no system of processes. Like the job but we can remove the interns, apprentices, on the job trainees. Okay. All right, Mr. President, Your Honor, to avoid confusion, we will amend and remove interns, apprentices, and on-the-job trainees, and leave the word cadets instead, But there's other persons. or other persons similarly situated. Lahat po yon tatanggalin nyo, ah? Yes, Your Honor. So matitira na lang po yung cadets or other persons similarly situated. So in other words, Your Honor, the students you are referring to are all cadets. They're all cadets, Your Honor. So pati okay, I think it's clear enough to me. So if His Honor would like to make the amendment, he can make the amendment. I was just, as I said, pointing out that there may be need for clarity. So His Honor may make the amendment if he so desires. I so move, Mr. President. Dahil hindi mo ma-define at hindi naka-define dyan sa bill mo yung intern o JT, at hindi mo rin maipagtanggol sa mga tanong ni Senator Pia, bigla mo na lang pinadelete. Hindi mo inilaban. Kung inilaban mo yan, di mas marami sana makikinabang ang mga interns, ang mga OJT. Dahil hindi mo kaya at yung team mo ay hindi rin maibulong sa'yo kung paano ipaglalaban yung mga interns at OJT, bigla na lang pinadelete sa'yo. Syempre nakikinig ka doon sa sinasabi ng team mo at hindi mo rin kaya sa sarili mo na maipagtanggol itong sinasabi mo sa bill na to about interns and OJT, delete na lang. Yun na lang ang resolution mo. Delete na lang para wala nang pag-usapan. O, si Senator Pia ba ang may mali doon? O ikaw? Okay. Yun, di ba? Malinaw yan, attorney. Maliwanag to. Kasi pinag-usapan natin to kahapon, yung domicile and residence. Now, may pinag-usapan din sila siguro, may pinag-usapan sila tungkol dun sa medical. So, hindi ma-define. Senator Tulfo, yung by authorized government medical practitioners. Okay. So, hindi niya magawa ng paraan kung paano ma-amend. Sabi na ngayon ni Senator Pia, if you will allow me, I will help in amending the provisions. Okay. Since nahirapan na si Senator Tulfo mag-isip
Sabi niya na kay Senator Pia, go ahead. Do the honors. Take over the charges. President, Your Honor. There being no objection from the sponsor, the amendment is approved. Thank you. Your Honor, my next amendment, if I make an amendment, would be on Section 23. I'll give the sponsor a moment to catch up with that page. Section 23, page 14. Page 14. This is the pre-employment medical examination. So this provision states, all PEME, which is the pre-employment medical examination of seafarers, shall be performed only in DOH accredited medical facilities by authorized government medical practitioners and following the standards set by DOH. My question first, Your Honor, is, kailangan ho ba ang magko-conduct ng medical exam ay government practitioner? No, government accredited medical facilities. That a facility, it doesn't have to be government, but it has to be accredited by the government. He's not- DOH, meaning government here refers to DOH, should be accredited by the Department of Health. It Yeah. can be Yes, Your Honor, but if you read the next line, DOH accredited medical facilities. It doesn't say here only in government medical facilities. If you will notice, it says DOH accredited. Your It Honor, doesn't say only in government medical facilities. DOH accredited, meaning it could be a private clinic, yes, but accredited by the DOH. that is correct, Your Honor, but there is another line after that. I read the whole provision. It states DOH accredited medical facility by authorized government medical practitioners. What does that mean? Because other, even private practitioners can. Okay. In that sense, Mr. President, Your Honor, I accept removing the word by authorized, by government, the word government, So it will read, all PMA of seafarers shall be performed only in DOH accredited medical facilities by authorized government. No, by authorized medical practitioners. And that is the confusing part, Your Honor. I'm sorry, I have not by made an, authorized medical practitioners, Your Honor. I can make the amendment if His Honor would like me to help. It says all PMA of seafarers. Go ahead, do the amendment, Your Honor. Do the honors. Yes, Your Honor, my amendment would be to delete the phrase by authorized government medical practitioners and such that the whole sentence would read, all PMA of seafarers shall be performed only in DOH accredited medical facilities following the standards set by DOH. I accept. There is no objection to the sponsor. Amendment approved. So, ibig mo sabihin, di ba, para bang, sa hinaba-haba na ng sagutan nila, partner, kung kikinggan mo talaga at manunood ka, hindi talaga papasa si Senator Raffy Tulfo. Oh, Okay? attorney. Hindi siya papasa. Mm-mm-mm. Pasalamat siya, Dahil? hindi siya resource person. Oh. Dahil kung resource person siya, Mm-mm. hindi siya si Raffy Tulfo, Mhm. at ang nagtatanong sa kanya ay si Senator Raffy Tulfo. Yung ganong style ng pagsagot ni Senator Raffy Tulfo, tatanggap ito ng INUTIL na salita. Mm-mm. Oh. So sana, ito lang sa akin, Mm-mm. sana maramdaman mo kung paano mo ginigisa yung resource person mo. Mhm. Si Senator Pia, hindi pa nagsasalita ng ad hominem. Hindi pa nagsasalita ng masasakit na salita. Mm-mm-mm. Di ba? Mm-mm. Kaya since hindi mo alam yung sagot, Kaya, mapapahiya ka talaga. oo. Di ba? Lalo't kung ikaw sa katulad mo, Attorney Claire, ang nakapanood dito at nakapakinig nito, Mm-mm. talagang ano. Oo. Hindi kasi partner ganito. Ang paggawa kasi ng batas, Mm-mm. huwag mo madaliin dahil gusto mo lang matapos at masabing may nagawa ka ng batas. Dahil, Attorney, kung ito'y minadali mo, At palpak, hindi rin siya may implement. Oh. Baka iakyat pa yun sa Supreme Court at sabihin unconstitutional. okay. So, gastos. Mm-mm. Kaya nga kayo nandiyadyaan na mambabatas para puliduhin nyo yung batas na gagawin ninyo. Okay. Itong So, gagaya nito, oo. Ang nangyari, sa kakatanong ni Senator Pia, parang nagagalit si Senator Tulfo. Okay. Tapos sabi pa niya, sige, tanggalin na natin yan kung yan ang gusto mo. Kaya sabi ni Senator Pia, hindi dahil sa gusto ko. Kailangan natin liwanagin. Okay naman, tama po. Tama naman eh. Senator Pia. Ito pa. Nagtatanong siya, ano yung mga government agencies na magsa-certify Mm-mm. sa mga seafarers about the training? Aha. Hindi niya naka-enumerate.
Well, it's included in the bill because it's stated on section. It's in the bill, section 84. Section 84. Section 84, page 42. Your Honor. It says here the following government agency shall perform the following functions to promote the welfare and protect the rights of Filipino seafarers. Is there, Paragraph G. yes, I found it, Your Honor. Okay. So according to Your Honor, just for the record, the appropriate government agencies referred to here in section 25 is the Marina, which is provided for in section 84. Are there any other government agencies? Also, Chair, Your Honor, Mr. President. Are there any other? Also, the National Maritime Polytechnic, the NMP, Mr. President, Your Honor. Should I ask again if there's any other? Because when I ask one, there's another. So would you like? The Marina, the NMPA, and the National Maritime Polytechnic, and CHED, Mr. President, Your Honor. Okay. In that case, would His Honor like to mention these agencies in section 25 because it necessitated consultation with the resource persons to get the answer. And I would just, again, for the same reasons I've been repeatedly mentioning, I just want there to be more clarity. So if His Honor is acceptable, let us just name these three agencies and instead of appropriate government agencies. Kasi kanina hindi na namin nilagay, Mr. President, Your Honor, training qualifications. Dito kasi sa section 42, nandiyan na po yung role of government agencies na kung saan i-refer dito sa section 25. Pero kung yun ang gusto nyo, pwede namin ilagay. Alang-alang po sa inyo. Hindi ho, wag mo kayo mag-amend alang-alang sa For akin. purpose of clarity. Kung saan ho tingin nyo na mas maliwanag. Maliwanag na nga ito kung tutusin po, Your Honor, Madam. Kaya lang, Pero kasi nung tinanong ko ho kayo, parang hindi pa ho kagad makasagot ang mga resource person. So I wasn't sure if hindi pa clear. But if it's very clear, I will not make an amendment, Your Honor. Your Honor, the resource persons are the one who gives me advice at sila po ang nagpapaliwanag sa akin tungkol sa mga nakasulat sa bill na ito. And they are the ones that tells me kung ano yung mga pwedeng isingit o hindi amendments dito po sa bill. Now, ulitin ko po for the second time kasi po hindi nilagay itong yung mga government agencies na binanggit ko kanina tulad ng ST, yung O, yung CHED, NMP, and Marina sa section 25 kasi po understood na yon pagdating sa role of government agencies nandun na included na yon, but we can accept your amendment. I did not make an amendment yet, Your Honor. I was just asking a question. And after I heard the answers, I said it's up to His Honor. On that note, hindi ho ba kasama din dyan ng TESDA? Kasi pag narinig ho ni Majority Floor Leader na si TESDA pang nakalimutan natin, baka ho tumakbo bigla dito yun. Ayan na ho, tumatakbo na ho. Kasama ho ba ang TESDA? Kasama pa rin po sa TESDA. Ang TESDA po kasama. Kasama po yung TESDA. Sige po, I am not making an amendment. I am leaving up to His Honor to make that decision. Kasama yung TESDA. Kasama yung TESDA. If I may just give a information, Mr. President, it's no longer because it's no longer with TESDA, so it's now with Marina. Your Honor. So then I've made my point. Hindi maliwanag kung kasama, kung sino hindi kasama, I di ba? checked it, it's no longer part of the Yun- draft bill, Mr. President. Yung TESDA, Mr. President, it says here, the TESDA shall in consultation with CHED and Marina. Pagdating sa training, of course, TESDA kasama in consultation with CHED and Marina, Mr. President, Your Honor. Senator Joel is the expert, so I'm we also a defer bit to the confused, Mr. expert. President, because if it is program registration, then I'd say yes, and development of training regulations. But if it is assessment, I am pretty sure that it was during my time when it was transferred to Marina, Your Honors. Well, the provision kasi, Your Honor, that is in question, if I may, Mr. President, Senate Majority Floor Leader, the provision in question is section 25 that says only seafarers certified by the appropriate government agency. So the wisdom we seek from the Majority Floor Leader, former TESDA Director General, is would TESDA be certifying? Because that is the operative word in this section. I believe the lady senator from Taguig just wants to clarify which agencies. Yes, Your Honor. Yeah, 'cause it's not very clear. And I mean, I think this question, the interjection of the Majority Floor Leader precisely illustrates my point, that it should just be clear. Okay. I was doing something else, Mr. President, when this representation caught the The magic for discussion TESDA. of the two colleagues of mine. Mr. President, I don't see any harm in this particular provision in
in this particular provision on page 46 for TESDA, it says, shall in consultation with CHED and Marina develop, establish, and implement non-degree courses and programs on maritime education and other quality technical education and training programs for seafarers who may want to learn new skills or enhance their existing skills. It only means, Mr. President, TESDA is in charge of training regulations, of developing programs that will enable to help Marina to be able to implement, Mr. President, what was transferred to them, Mr. President, because the expertise remains with TESDA. So I don't see any problem having this, Mr. President, in this particular measure. Thank you. I hope I was able clear to a bit, but your task is not yet over. So you have clarified, Mr. President, the majority floor leader has clarified that Section 84 remains relevant. Yes, Mr. So President. my question is whether the sponsor believes it is necessary to identify each government agency that a seafarer needs to seek certification from. And so when I asked, he mentioned 3, and then I thought of Your Honor, and I asked TESDA, and the answer was yes, but the majority floor leader says no. So that is precisely my point. Baka mamaya, pag pinasa natin to, mag-insist na, hindi, punta kayo sa TESDA. If I understand correctly, majority floor leader is saying, no, you don't need to. But the response that I was given just before you walked in is papasok si TESDA. So this should be clarified. If it is STCW, it's no longer with TESDA when it comes to certification. What is stated here, Your Honor, distinguished colleagues, that TESDA remains would remain the certifying body in developing programs. The programs, but Yes. not the Training individual, regulations. but Yes. not certifying the Yes. individual. They are certifying the programs. Programs, Mr. President. Oh. Yes, that's what it means, Mr. May- President. if the agencies are enumerated on Section 24, Your Honors, why don't we just put there, we mentioned Section 24, or Section 84. For example, only seafarers certified by appropriate government agencies. No, Mr. President, Section 84 includes NLRC. Parang it's a basic enumeration of various government agencies. It is not limited to the certification. My only concern, and I will repeat, I leave it to the sponsor. I just don't want that when it leaves the halls of Congress, later on, for example, our expert in TESDA will say, hindi nga job mag-certify, ba't kayo nagpapa-certify dyan? So that's why the intention of the legislative body should be very clear, and that must come from the sponsor. Okay, but yung TESDA. Mula nung pag-usapan, yung government agencies na siya magbibigay ng certificate sa mga seafarers, hindi mo masabi kung ano-ano. Kung ano-ano mga ahensya ang dapat na makapag-issue ng certificate. Tapos, lumalabas na yung sagot mo tungkol sa TESDA ay mali. Hindi ba naman talaga kahiya-hiya yung iyong mga sagot o yung sagot ng iyong team? Pinagtalunan din nila ito, partner. Pinagtalunan nila ito to the point na si Senator Joel Villanueva had to come to the rescue. Kasi hindi niya alam. Hindi niya alam. Okay, tatanong, ano-anong mga ahensya ang pwedeng magbigay ng certificate para sa nag-train na seafarers. Diba? So, yes, totoo. Christopher 62, Attorney Claire, nakakaramdam ka ba na para bang ikaw ang nahiya habang nanonood ka? Yes, opo. Kasi ang nangyari dito, okay, si Master Pogi, Senator Pia handled it very well. Totoo, napakakampa niya. So, ang nangyayari kasi dito, ang sumasagot na partner ng mga tanong ni Senator Pia, yung mga tao sa gilid ni Senator Raffy Tulfo. Tapos, i-echo na lang. I-echo na lang ni Senator Tulfo. Ngayon, tinanong niya, kung yung bibigyan certificate, pwede ba i-enumerate natin kasi para hindi malito yung tao? Which is dapat. So, kung ano-ano lang mga ahensya ang nakapaloob. Merong tinurong provision si Senator Tulfo. Sabi niya nasa Section 84. Sa Section 84, parang lahat na yun ng ahensya na involve. Ang tinatanong lang naman ni Senator Pia, ano ang mga ahensya na pwede mag-issue ng certificate? So, isa, sabi niya, meron pa ba? Bibigay ulit siya. Sabi niya, baka meron pa ulit kasi nagtatanong ako kung meron pa isa-isa. It seems na parang hindi nyo kabisado. Diba? Ngayon tinanong niya, yung test na ba? Kasama, magbigay ng certificate. Umoo kasi si Senator Raffy Tulfo. O di come to the rescue si Senator Villanueva. Dati siya dun eh. Oo, test naman yan. Hindi na daw pwedeng magbigay ng certificate sa seafarer ang TESDA. Ang pwede nilang bigyan ng certificate is about the program. Isa-certifikahan nila yung program na pwedeng gamitin ng marina. Pero not certificate na i-issue sa seafarer. So sabi niya ni Senator Pia, yun nga, so yung point ko, I hope na you get my point. Kasi magulo. Baka sa susunod yung mga tao, tuturo sa TESDA, yung pala wala ng power.
Exactly, attorney. Di ba? To issue Oo, certificate. Tama. Ayun. Doon na nag-start lalong uminit si Senator Raffy. Sabi niya, tapos na kasi interpellation. Bakit nagtatanong pa? Ba't hindi na lang ibigay yung suggestion? Or kung gusto mag-i-amend. Kung pwede sa akin at payag ako, di i-amend. Okay, but you test us again. Senator. Mr. President, Your Yes, Honor, Your Honor. tapos na po yung period of interpellation natin, period of amendments na ito. Sana ang request ko lang po, sabihin lang niya sa akin kung ano yung amendments niya and I will say whether I accept or not. And if I do not accept it, then I will explain. Ang nangyari po kasi, pina-explain niya muna ako, na bumabalik tayo sa interpellation, and then after ma-explain ko, pwede niyang i-amend at pwede niyang hindi. Napapahaba lang po tayo. Bakit hindi na lang po niya, Mr. President, Your Honor, sabihin na lang kung anong gusto niyang amendment, anong linya yon, and then I'll say accept or not. If I don't accept, and I'll tell the good senator from Taguig why I'm not accepting. Para mapabilis lang po tayo. Kaysa naman po, kailangan pa muna ako magpaliwanag, babasahin niya, kailangan ko pa magpaliwanag, and then hindi siya satisfied sa paliwanag ko, then magkakaroon ng debate. At kapag halimbawa na satisfied siya sa paliwanag ko, then hindi na siya mag-amend. Humahaba lang po tayo, Mr. President, Your Honor. Kung gusto niyo po, maglatag na po ng banig dito. Sa kapunan. Welcome to legislative work, Mr. President. No, hindi naman po gagawin. Oh, bakit nang gagalaiti ka na rito? At dahil mali ang iyong sinagot at naipakita ni Senator Pia Cayetano ang kanyang punto kung bakit kailangan niyang klaruhin lahat ang sinasabi mo dyan sa bill mo. At dahil medyo napahiya ka rito dahil lumalabas na hindi mo kabisado yung bill mo, nagalit ka na. Ayaw mo magkaroon ng interpellation. Sabi mo, tapos na. Diba? One way ito para mapatigil si Senator Pia. Hindi ba? So yun, mga kababayan, mga kayubi, ang gusto mangyaring tingin kong parang tanungan blues sa Senado. Bigay mo ako ng suggestion mo, aralin ko, tapos sige kung pwede, okay. Nang hindi na siya interpellate, excuse me, partner. Ang Senado, pati sa House, yan ang trabaho. To interpellate. Magdebate kayo. Magdebate, oo. Hindi pwedeng sulat-sulat lang kayo, tapos ang magsusulat na sa'yo. Pag-aaralan mo. Partner, ang sabi pa niya, nag-usap na yung team ko sa team mo. Iba Akala naman, ko okay na tayo. Iba naman yung debate natin. Sa sinasabi ng team mo, di dapat, kung nakapasa to, unang-una partner, congratulate ko dito. Siyempre lahat ng senador, partner. Hindi lang si Senator Raffy Tulfo. Siya lang ang tumayo Pero sabi ko nga, sorry po, pero for me, di ka nakapasa. Oo. Nagkataon lang na na-certify to as urgent. Kung hindi to na-certify as urgent ni PBBM, hindi to papasa. Di ba? Yung ganun tanungan, partner, na kulang, ang daming inumit. Alam mo yung parang papel ng estudyante, gumagawa ng essay? Ang daming pula. Tinanggal. Oo. Ang daming pula. Di ba? Ibig sabihin, may mali. May kulang. And huwag kang magalit kung i-amend natin to dahil ang batas na to hindi para sa'yo. Para sa seafarer. Oo. Bakit ka nang gagalaitin na kinokorek ka? Natatamaan ba yung pride mo? Dahil kinokorek ka, harap-harapan may camera. Yun ningin ko ang ayaw niya. Na mapahiya siya sa harap ng camera. Na ginagawa niya. No, yun. So sana ma-realize niya na hindi din maganda na napapahiya ka sa harap ng camera. Oo nga. Diba? Ano sabi niya? Sabi niya sa mga katim niya, no, hindi siya makasagot kay Senator Pia. Diba? Pinapahirapan niyo ko. It is specified on the role of government agencies, Your Honor, Mr. President. What section is that, Your Honor, Mr. President? Ako nahirapan sa inyo Section 84, Mr. President, Your Honor. Section 84 of this bill? My question is it clear in this bill? Siya pa pinahihirapan. Di ba dapat ikaw nga yung nag-aaral niyan? Tinuturuan ka na nga, hindi ka nga pinapahirapan ng mga katim mo Nandiyan na nga parang sila partner yung eager talaga sumagot. So, ang ikaw congratulate ko dito, partner, hindi si Senator Tulfo. The team. Oo, yung And of team. course, partner, yung mga nag-amend. Now, I realize kung bakit hindi na natuloy yung interpellation ni Senator Coco. Okay. Kasi may nauna to, hindi natuloy to Dahil marami rin siyang tanong na hindi masagot.
Naku po. So tingin ko, pinakiusapan na magbigay ka na lang ng suggestion, tapos titignan ko kasi ayaw niya ng interpellation. So yun ang gusto niya mangyari. Sabi niya, pinapahaba pa daw. Tapos na yung interpellation. Ba't naman ganun? Parang kayo ba masusunod sa procedure dyan? Kung ano na lang yung gusto mo. Short, ito nga, cut the process Sanay na sanay mag-cut the process, partner. So, di ba? Tapos sabi niya pa nga, tama ba ako mga kayubi? Sabi niya, maglalatag daw siya. Tatagal pa daw yung pagtatanungan. Tapos, maglalatag na daw siya ng banig. Naku, diyan ka matutulog, sigurado ka. Huwag ka na maglatag ng banig. Ang sa akin lang, huwag ka nang mag-absent ng Thursdays and Fridays. May program. Kasi po RTIA ka, ba't hindi ka na lang gumawa or mag-aral pa paano gumawa ng batas? Diba? Hindi mo kailangan maglatag ng banig. Huwag ka na lang mag-absent ng Friday and Thursdays and Fridays. Mag-aral ka paano sumagot sa interpellation. Nako, yun lang, diba? Lumalabas ngayon ang niya. Pero syempre, dahil naipasa to, dahil required, needed to mapas ang third reading. Not because of Senator Tulfo, but because it is certified as urgent. Yun. Diba? Okay. Yun. Braveheart TV, kung naiinip ka either sa interpellation, mag-resign ka na. Well, tingin ko po, Braveheart, hindi siya naiinip. It's more on, hindi siya makapag-grandstanding, partner. Kasi nga, hindi naman talaga niya yung kaalaman. Yes. Attorney Claire? Kasi partner, kung alam niya, it's the time to shine. Ay, di, tsaka madali lang ang yes, mabilisan lang yan. Saka siguro tanggalin yung pride. Akin nakita ko kasi may pride. May papakorek si Senator Pia. Para bang hindi, complete na yan. Sabi, I'm sure. Binabara niya. I'm sure. The government, the people can understand that. Ikaw nga, hindi mo maintindihan Paano pa yung government sa mga taong babasa niyan? Kulang-kulang. Style niya, attorney, binabara niya. Ay, oo. Nagsasalita pa si Senator Pia. That the usual RTIA. Oo. Kinakat niya. Magkakat siya. Buti hindi nabastusan sa kanya si Senator Pia? Hindi Kaya niyang i-handle. Sabi nga ni Master Pogi. Sabi niya, Senator Pia handled it well. Ayan, Mark Allen Tadifa, yan ang pagkakaiba ng may alam sa batas kaya nagmamagaling lang. Okay, si R Music Video, kanino ang credit nun, attorney, pag nakapasa? Actually, principal sponsor siya. Pero for me, hindi ko ibibigay sa kanya yung credit. Sa lahat ng senador. Okay. And at the same time, hindi lang kasi magiging batas yan, partner. Kasama yung house Huwag natin kalimutan yung house. Sila sa kanila galing mo, attorney. Diba? At the same time, ipapagpapasalamat ko kasi sinertify urgent ng Pangulo. Kasi mga kayubi, hindi lang ito itong taon na to. Inintroduce na rin to ni Senator Bong Revilla. Inintroduce na rin to, kung di ako nagkakamali, ni Senator Sani Angara. Hindi lang pumapasa kasi hindi nga siya urgent. Sinertify urgent. Kahit sino na, kahit si Kadama ang nagpa-interpolate dyan. Papasaya. Correct. Para mahardi ka investment fund. Kaya sabi niya, grave ang attitude, attorney daw. Yes, so sana maiwasan niya yun. Tayo naman ay gusto lang natin siyang matuto kasi para hindi naman siya napapaya sa ganyan. Especially trabaho niya yung partner. Correct. Diba, some dude. Sabi niya, talaga si RT. Tamad. Hindi siguro may ligyan si shortcut. At the same time, ayaw niya mapahiya nga. Kasi kung partner, nakakaya na naman yung mga kayubi na magtagal sa hearing. Basta siya yung siya yung nanggagalaiti, di ba? Kahit isang oras siya. Parang style niya na yung attorney, Parang ginagawa niya ng pangbara, Oo. Sabi ni Marino, ayan, pero sa mata ng mga seaman, si Tulfo lang, ang nakita nila. Kasi hindi naman nila to nakita kasi ang news, partner. Ang news is, sinasabi niya na, alay ko. Alay ko sa mga seafarers to. Ko. Hindi man lang sinabi, alay namin. Dapat, di ba? Alay po namin mga mambaba. Nga ako po si Radyo Man, Jenny Pahilanga.
Hanggang sa Lunes, magkita at magkarinigan tayo. Ako po si Tony Claire Castro, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan. Hanggang sa Lunes po, alas 7:30 hanggang alas 9 ng gabi, dito pa rin sa programa. Ay, teka lang partner. Sige po. Babatiin ko pala muna. Si Nolan Angeles. Ayan, ng Electrofire Dancers. Hello Nolan, I hope nakikinig ka pa. Hi Nolan. Paano? Dito pa rin sa programa. Usapang Batas.